Ito ang bundok na tinabunan ng kongretong kalsada. Sa ilalim ng mga kalsada, mga subdivision at naglalakihang gusali ng Metro Manila, maaaring nakabaon ang isang nawawalang bundok. Isang bundok na minsang lumitaw sa mga lumang mapa na tuluyang kinalimutan na ng panahon. At ang pangalan nito, Mount Mani. Sa kasalukuyan, halos imposibleng paniwalaan na may bundok na dating nakatindig sa pagitan ng Parañaque at Muntinlupa. Sa sobrang urbanisado kasi ng lugar, puro sementado at dikit-dikit na kabahayan na lamang ang makikita rito. Pero sa ilang sinaunang dokumento at mapa, may paulit-ulit na lumilitaw na kakaibang detalye. Isang mataas na bahagi ng lupa na minsang kinilala bilang ang Mount Mani. Isa sa pinakamahalagang ebidensya ay matatagpuan sa Map of Manila Bay na kinomisyon ni Kapitan Claudio Montero noong 1861 na kalaunan ay napabilang sa National Library of Australia. Lumitaw rin ang Mount Mani sa Map of Manila and its environs noong 1900 mula sa ika-10 edisyon ng Encyclopedia Britannica. At maging sa sikat na The Environs of Manila ng French geographer na si Elisée Reclus noong 1885, makikita ang bakas ng isang bundok na ito sa Kamaynilaan. Kung hindi dahil sa mga lumang mapang ito, maaaring tuluyan ng nakalimutan ang Mount Mani. Kung ikukumpara ang mga lumang mapa sa modernong lokasyon nito ngayon, makikita na ang dulong bahagi ng sukat ay ang eksaktong lugar ng kinaroroonan nito. Inilarawan pa sa mga ulat na ang bundok na iyon noon ay may taas na 30 meters o halos katumbas ng 40-story building. Dito sa mismong lugar kung saan libo-libong sasakyan ang dumaraan araw-araw, maaaring may nakabaong bahagi ng dating bundok sa ilalim ng konkreto at aspalto. Sinasabi pa na noong unang panahon, malayong-malayo pa ang itsura ng katimugang Metro Manila kumpara ngayon. Ang Mount Mani ay literal pang isa sa mga sityo sa Parañaque. Dinatnan ng ilang matatanda na graba pa lamang ang daanan nito. Maalikabok at hindi pa konkreto. Napaliligiran din daw ito ng malalawak na kagubatan, mga latian at mga bakanteng lupain. Gayunpaman, mahirap pa ring isipin na may bundok o enormous hill na dating nakatindig dito. Sa mga modernong satellite imageries, halos wala nang malinaw na bakas ang Mount Mani. Para itong tuluyang nilamon ng urbanisasyon. Pero may ilang detalyeng mahirap balewalain. Kapag dumaraan sa kahabaan ng sukat exit, mapapansin ang tila may paahon at pababang bahagi nito na tila may natural elevation na naiiba sa karaniwang patag na kalupaan ng Metro Manila. At para sa ilan, ito na marahil ang natitirang bakas ng dating mataas na burol na iyon. Hindi man ito maituring-turing na bundok ayon sa modern geological standards, sapat pa rin ito upang magdulot ng isang malaking tanong. Nag-e-exist nga ba noon ang higanteng burol na ito? At kung totoo man, kinailangan ba talaga itong mawala upang magbigay daan sa modernisasyon? Mapapaisip ka na lang talaga. Isa lamang ba itong katang-isip ng mga gumawa ng lumang mapa? O isa itong tahimik na patunay na minsan may mataas na bahagi ng lupa sa bahaging ito ng Metro Manila na kalaunay tuluyang naglaho sa mga mapa? Maging ang pangalang Suukat ay may sarili ring misteryo. Ang Suukat ay isa sa mga matandang barangay ng Muntinlupa City. Pinaniniwalaang nagmula ang pangalan nito sa paulit-ulit na pagsukat umano ng lupain noong panahon ng Kastila upang matukoy ang tunay na hangganan ng dalawang bayan. At dito lalong nagiging kawili-wili ang kwento. Dahil noong 1906, itinayo sa paanan ng Mount Mani ang Sukat Train Station ng Philippine National Railways.
Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nakilala naman ang tinawag na Parañaque Sucat Road, isang mahalagang lansangan na matatagpuan malapit sa istasyon ng tren. Ngunit noong 1957, binago ang pangalan nito. Mula sa dating Parañaque Sucat Road, ipinangalan ito kay Dr. Arcadio Santos, isang anak ng Parañaque na nagsilbi ring gobernador ng Rizal Province. Ang Barangay Sucat ng Muntinlupa at Dr. A. Santos Avenue ng Parañaque ay ilan lamang sa mga lugar na nasaksihan ang dramatikong pagbabago sa lugar nila. At halimbawa nga nito ay ang dating Mount Mani na ngayon nakabaong bahagi na lang ng kasaysayan. Isang bundok o marahil isang napakalaking burol na minsang lumitaw sa mga lumang mapa na kalaunay nilamon ng urbanisasyon.